Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa ating ika-4 na linggo ng ating online worship service. Ngayon pong oras na ito ay samahan niyo ako na basahin ang ating Word of God ngayong hapon. Sige po, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Philippians 4 verses 4 to 9. Sabi po dito, Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. What you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God of peace will be with you. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay po kami po ay nagpapasalamat muli sa oras po na ito na kami po ay sama-sama na magpupuri at magpapasalamat sa iyo. Bagamat hindi po ito yung nakasanayan namin na gawain, alam po namin, Panginoon, na kami po ay patuloy na inyong sinasamahan. Salamat po, Panginoon, sa kabila ng krisis na aming kinakaharap, ay we are able na magkaroon ng gathering through this online worship service. Kaya Lord, buong puso po na ipinagkakatiwala na po namin sa inyo ang buong gawain pasimula po ngayon sa pag-aawitan hanggang sa pakikinig po namin ng iyong salita. Lord, dalangin po namin na patuloy na ikaw ang mabigyan namin ng pinakamataas na kapupurihan at kaluwalhatian. Maraming salamat po. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, awitan po natin ng Panginoon. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched heart, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. For all you've done in my life, you take my darkness and give me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
treasure. I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Sige po, sa hapon pong ito, patuloy nating purihin, pasalamatan ang Diyos ng may buong kagalakan. Sige po, awitan po natin ng Lord. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Amen. Amen and amen. Alam po namin, Lord, na sa panahong ito, tunay na Ikaw po ay naririto at kami ay Inyong sinusubaybayan at pinapatnubayan sa kabila ng aming pinagdaraanan. Sige po, patuloy po nating purihin ang Panginoon, awitan.
Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong awitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Yes, O Lord. Panginoon, salamat po sa pag-ibig mo sa amin. Lalong-lalo na po sa panahon ngayon na kami ay nakakaranas ng matinding pagsubok. Alam namin, Panginoon, na ikaw ay naririyan. Ikaw ang matibay na muog na aming maaasahan. At kahit kailan, alam namin, Lord God, na hindi mo pagkukulangin ang iyong mga anak. Dahil wala ka pong anak na pinabayaan. Salamat po, Panginoon, at patuloy kaming maniniwala at magtitiwala sa iyo, sa kapangyarihan mo, sa pagmamahal mo sa amin, Lord. Alam namin, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Salamat po, Panginoon. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Panginoon, maraming salamat pong muli. May your name be exalted and glorified. In Jesus' name this we pray. Amen. Sige po, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Isa pong nakakagulat na pangyayari ang naganap sa buong mundo. Hindi po inaasahan yung paglabas ng isang virus na makakaapekto sa sitwasyon ng bawat bansa. Yung ekonomiya, transportasyon, pamumuhay ng mga tao. At pagdating po ng virus na to, marami ang kung ano-ano na ang naiisip. Sa mga panahong ito, yung pangyayari na kung saan nagkaroon ng mga pandemic
na kalagayan itong buong mundo, ano kayang naiisip natin? Sa panahong ito na pagka nagkaroon ng karamdaman, itong karamdaman na to, alam natin na kumikitil ng buhay. Pag nagkaroon ka ng karamdaman na dulot ng virus na ito, pwede kang magkasakit, at sa pagkakasakit, walang pwedeng dumalaw sa iyo. At kung darating yung pagkakataon na ang katawan mo ay hindi makakayanan yung virus, pag namatay yung isang tao, walang dadalaw. At diretso kinikremate. Sa mga panahong ito, paano tumatakbo ang ating isipan? Pwede pa bang magkaroon ng mapayapang isip sa panahon ng ganitong mga pangyayari? Alam niyo po ang sagot ko, pwede. Maaari tayong magkaroon ng kapayapaan. Kaya po, sa pagkakataon po ito, nais ko pong talakayin peace in the midst of pandemic. So sa kabila ng pandemic na yan, sa kabila ng naghaharing takot, pangamba sa maraming tao, pwede pong magkaroon ng kapayapaan. At paano magaganap yan? Meron pong malinaw na mensahe ang salita ng Diyos patungkol sa mga bagay na yan. Paano natin naharapin ang mga bagay na nakakatakot. Bago po tayo magpatuloy, humingi po tayo ng gabay sa Panginoon. Manalangin po tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli kami ay nagsasama-sama sa pangalan mo upang ang iyong mga salita ay aming pagbulay-bulayan, pag-aralan, unawain sa tulong ng iyong Espiritu. Salamat po sa pagkakataong ito na bagamat hindi kami personal na nagkakasama-sama o pisikal na nagkakasama-sama, batid namin na sa ganitong pagtitipon, naroon pa rin ang iyong pagsama sapagkat hindi ka nalilimitahan ng anumang lugar, ng oras. We know you can come, O God, sa mga situations na katulad nito at ang iyong iglesia ay patuloy na pinagkakaisa mo. Gamitin mo po ang pagkakataong ito upang mapatuloy na palakas ang aming kalooban. Makita namin na ang mga sitwasyon ngayon ay nasa iyong mga kamay at mayroon kang solusyon sa anumang mga bagay na nagaganap sa aming paligid. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Gamitin mo ang iyong mga salita upang makita namin kung paano kami dapat tumugon sa panahong ito. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Lahat tayo magsabi na Amen. Sa pag-aaral po natin ngayon, gagamitin natin itong aklat ng Pilipos. Philippians chapter 4 verses 4 to 9. Ang aklat po ng Pilipos ay isinulat sa panahon na ang mga iglesia ay inuusig. Ang iglesia ay pinag-iisipan kung paanong susugpuin, patatahimikin. Kaya nga po dumating yung pagkakataon, ang mga mananampalataya ay pinapatay, pinapaslang. Yan po yung sitwasyon. At ganoon din yung sumulat nitong aklat ng Pilipos, si Apostol Pablo, siya po ay nakabilanggo. Siya ay nakabilanggo dun sa sentro ng mga persecutor sa Roma mismo. Ang church, pinipersecute ng Roman Empire at sa pagkakataong ito, si Apostol Pablo nandun mismo sa capital city. At ito po'y isinulat ni Pablo, dumating yung pagkakataon na batid niya sa kanyang kalooban, pwede siyang mamatay. Ngunit sa kabila ng kalagayang yun, si Apostol Pablo, siya pa ang nagpapalakas ng loob ng kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Kaya nga po, tayo rin, naniniwala ako, mapapalakas din ang loob natin. Makikita natin kung ano ang dapat natin gawin sa mga sitwasyon na may panganib
na may posibilidad na ang kamatayan ay dumating. Tingnan natin anong ginawa ni Pablo sa mga pangyayaring ito. Ito pong pag-aaral natin, maaari natin tanong, how can we have peace from God? So, magulo ang paligid, may posibilidad na may mamatay. Yung mga Kristiyano noon, iniisip nila paano sila kakain, paano nila magagawa yung kanilang hanap buhay. Pero sa kabila ng mga pangyayaring ito yung payo ni Apostol Pablo. Pwedeng makamtan ang kapayapaan. Sa paanong paraan? Tingnan natin yung laman ng mga talatang ito. Una, sa verses 4 to 7, nakita ko po dito, what to do, o yung behavior. At binigyan ko po ito ng title na Peaceable Conduct. So, sa magulong sitwasyon, sa nakakatakot na sitwasyon, pwede kang may gawin. At ito'y magbubunga ng kapayapaan. So, conduct, behavior. But at the same time, hindi pwedeng yung gawa ka lang ng gawa, may kapartner po yan. Kasi yung sumunod na talata, verses 8 to 9, what to think. Attitude naman ang usapin. At dito po, makikita natin yung peaceable contemplation. No, importante na habang gumagawa ka, yung isip mo, merong tamang direksyon. Meron kang mga tamang kaisipan. Kasi kung gawa ka ng gawa, pero yung isip mo, iba ang iniisip, o negatibo ang iniisip, nakakatakot ang iniisip, habang gumagawa ka, tiyak, titigil ka din. Kaya nga, magka-partner ito. No, ano ang dapat gawin, at ano ang dapat isipin. So, tingnan natin, ano ba ang payo ni Apostol Pablo sa mga talatang ito. So, peaceable conduct. At yan po yung makikita natin simula dun sa verse 4 hanggang verse 7. So ito munang 4 to 6. Tignan po natin. Sabing ganon, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. So dito po, pinapakita kung ano yung mga practical na bagay na pwedeng gawin sa panahon na mayroong mga panganib. So, una yung rejoice in the Lord. Isa pa dyan, let your reasonableness be known. At yung isa pa, do not be anxious about anything. At yung isa pa, let your request be made known to God. No? Apat na bagay. So, liwanagin po natin yung mga conducts na inaasahan na pwede nating gawin. So, ito po yung sabi ni Apostle Paul. Yung unang conduct, ito po ay mayroong pagtukoy sa relasyon nung gumagawa kay Kristo, no? In relation to Christ. So sabing ganoon sa verse 4, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Kung iisipin po natin, paano ka mag-rejoice? Si Apostle Paul, ano ba yung dahilan ng kanyang pag-rejoice sa mga panahong iyon? Na bagamat na, sabi ko nga po, nasa bingit ng kamatayan yung kanyang sitwasyon ng mga panahong iyon. No, kumbaga sa may sakit sa kasalukuyan, yan po naapektuhan ng virus and hindi niya alam kung makakayanan ng katawan niya yung sitwasyon at may tendency ikamatay niya yung sakit. At si Apostol Pablo, gano'n ang sitwasyon. Pero ang sinasabi niya, rejoice in the Lord. Ano ba yung nagbibigay ng kagalakan kay Apostle Paul? Tingnan po natin itong aklat ng Pilipos. So sa chapter 1 verse 4, sabing ganon, tuwing ipinapanalangin ko kayong lahat, ako'y laging nagagalak. So,
pagka iniisip ni Apostle Paul yung mga mananampalataya at pinapanalangin niya ito, may kagalakan siyang nararanasan. Isa pa, sa chapter 4 verse 10, sabi ganon, labis akong nagagalak sa Panginoon, sapagkat pagkawaan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Yan pong mga salitang yan, sinabi ni Apostle Paul, kasi dumating yung suporta ng church sa kanya. No, mawahil yung damit, pagkain, andyan yung libro. Kasi isipin po natin, nakakulong si Apostle Paul, hindi siya makalabas. Kaya marami siyang pangangailangan. At itong mga taga-Pilipos, nagbigay ng suporta sa kanya. At isa ito sa dahilan, kaya sabi ni Paul, siya'y mayroong kagalakan. And then sa verses 18 to 19, ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon, ikinagagalak ko pa nga na si Kristo ay naipapangaral. So, si Apostle Paul, bagamat nakakulong siya, nababalitaan niya yung mabuting balita, yung ebanghelyo, ipinapangaral. Bagamat yung nangangawal, pansarili lang iniisip, pero sabi ni Apostle Paul, walang anuman sa akin yun. Ang mahalaga, na ipapangaral ang salita ng Diyos. So, kagalakan ni Apostle Paul na malaman yun. Lumalaganap ang Word of God. Ang isa ko pang ikinagagalak, no? Sabi ganun sa mga talata, ay ang pag-asang muli akong makakalaya sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at sa tulong ng Espiritu ni Hesu Kristo. So dito, ano pa yung nagbibigay ng kagalakan kay Apostle Paul? Meron siyang inaasahan. Merong mga nananalangin sa kanya upang siya'y makalaya. So yung hope, hindi nawawala kay Apostle Paul yun. Dahil may nananalangin sa kanya at yun din, nagbibigay ng kagalakan sa kanya. And then sa verse 1 ng chapter 4, sabi pa ni Apostle Paul, kaya nga mga kapatid kong minamahal at pinananabikan aking kagalakan at karangalan, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. So, isa pang nagbibigay ng kagalakan kay Apostle Paul, yung makita niya na yung mga mananampalataya lumalakad na may pagkakaisa, may pagkakasundo, at sila ay lumalakad ayon sa pamantayan ng Panginoon. So, kita po natin dito, no, yung kagalakan ni Apostle Paul, lahat nakatuon doon sa ginagawa ng Panginoong Jesus sa iglesia at yung ginagawa ng Panginoon sa buhay niya. At yan pong kagalakan na yan ay isang supernatural work of God. Kasi nga po, yung kagalakan na yan ay bunga ng Espiritu Santo. Sabi pong ganun sa Galatia, chapter 5, verse 22. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan. So, binanggit yung bunga ng Espiritu Santo. Pag sinabi po natin bunga ng Espiritu Santo, ito yung pagkakataon na ang isang mananampalataya ay sinasakop ng Panginoong Jesus. Sinasakop yung buhay niya ng kapangyarihan ng Diyos. No, dumating yung pagkakataon na itong mananampalataya, isinuko niya yung sarili niya at inilalagay niya yung buhay niya sa kamay ng Panginoon at iniisip niya yung mga bagay na ginawa ng Panginoon para sa kanya. Iniisip niya ang Panginoon sa buhay niya, kung paanong ang Panginoon ang kanyang tagapagligtas. At dahil sa ganun, ang takbo ng kanyang pananaw, nagbubunga. Nararanasan niya yung kilos ng Diyos. At isang ang bunga, ito pong kagalakan. So kaya nga po, rejoice. Yung rejoicing, hindi dahil sa nangyayari sa paligid nila. Kasi wala ka naman talagang ikasasaya kung alam mo may panganib. Pero ang rejoicing niya is not dependent on circumstances. But sabi ganun, rejoice in the Lord. No, kaya ganun si Apostle Paul At alam niya matapat ang Panginoon. Alam niya ang Panginoon, nangako na iingatan siya, puprotektahan siya at walang mangyayari sa buhay niya na hindi ayon sa plano at kalooban ng Diyos. At alam niya ang kanyang Panginoon, hindi siya iniiwan, ni pinababayaan man.
Kaya si Apostle Paul, bagamat marami siyang pangangailangan, maraming pagbabanta sa buhay niya, nababanggit niya, rejoice in the Lord always. And again, pinagdiinan niya pa, and again, I say, rejoice. Kasi nga po naman, kung alam mong kasama mo ang Panginoon at kontrolado niya yung sitwasyon, walang dahilan para maglugmok ka. Ito pong nakaraan, nung nagkaroon ng quarantine, naiisip po namin mag-asawa, paano kaya yon? Darating yung time, walang pagtitipon ng mga kapatiran. So kapag walang pagtitipon ng kapatiran, paano na lang masusuportahan yung mga pang-araw-araw na pangangailangan natin? Pero alam niyo po, bagamat nangyayari yun, meron pong joy sa puso ko na alam ko, God will provide. Naniniwala ako na ang Panginoon, hindi niya pababayaan yung mga taong naglilingkod at umaasa sa Kanya. At kamukat-mukat, nagugulat po kami, may mga taong ginagamit ang Panginoon to provide for us. At yung kagalakan ko, lalong nagiging lubos. Sapagkat talagang hindi nagpapabaya ang Panginoon. Dahil yan ang pangako niya. Kaya nga, ang unang dapat gawin sa panahon ng panganib, rejoice in the Lord always. Tingnan natin kung sino ang ating Panginoon. Ang pangalawa na dapat natin gawin, ito po yung in relation to others. So dito naman makikita natin, let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Yung salita pong reasonableness, marami pong interpretation sa Bible o translation na ginagamit dyan sa word na reasonableness. Yung iba po, translate yan na pagiging meekness, pagiging understanding, pagiging compassionate. Marami pong translation yan. Pero kamukat-mukat po niyan, ito pong conduct na ito ay may relasyon sa pakikipag-ugnayan sa kapwa-tao. At tingnan po natin paano ipinakita itong reasonableness na ito. So itong pagiging reasonableness ay bahagi ng bunga ng Espiritu sapagkat ito yung kaamuan. Binanggit, Galatia 5:22 to 23, yung bunga ng Espiritu Santo, sabi sa verse 23, isang bunga pa niya, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Again, ito pong katangian na to, kilos pa rin to ng Panginoon. At sa 1 Timothy chapter 3, verse 3, pinapakita po na kapag pipili ng mga manggagawa sa church, ito daw po yung isang qualification. Hindi siya lasenggo, hindi marahas, kundi mahinahon. Hindi mahilig makipag-away at hindi maibigin sa salapi. So, itong gentleness, itong pagiging reasonableness, qualification po yan ng mga naglilingkod sa Panginoon. And at the same time, hindi lang mga lingkod, kundi inaasahan din to sa mga mananampalataya. Nung sinulatan ni Apostol Pablo si Tito, dun sa lugar ng Crete, yung mga Cretans po, mga mga malalakas ang loob, matatapang, mahilig makipag-away. Isa po ito sa sinabi ni Apostle Paul na ipahatid sa mga mananampalataya doon. Sabing ganon, pagbawalan mo silang magsalita ng masama laban kaninuman at turuan mo silang maging mahinahon at magalang sa lahat ng mga tao. Ito pong pagiging reasonable o pagiging maamo, ito po'y katangian na makikita natin kay Apostol Pablo nung sinulat niya yung ikalawang Korinto chapter 10 verse 1. Ganun din po ang sinabi niya, ako mismong si Pablo ay nananawagan sa inyo sa pamamagitan ng kapakumbabaan at kaamuan ni Kristo. Ako na sa mukhaan ay mapagpakumbaba kapag kasama niyo, ngunit matapang sa inyo kapag malayo. So si Apostol Pablo, kinakikitaan ng ganitong pag-uugali. At
Ito nga pong pag-uugaling ito, makikita natin mismo sa Panginoong Hesus. Sabing ganon, sa Mateo 11:29, ang Panginoong Hesus ang nagsasalita. Sabing ganon, pasanin ninyo ang aking pamato at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at makatatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Isa pong napakagandang katangian ng ating Panginoon. Hindi siya basta-basta humahatol. Yung pong mga nagkakasala, hindi niya basta-basta pinaparusahan. Kundi yung pagiging maamo ng Panginoon, ang ibig sabihin nito, binibigyan niya ng pagkakataon yung tao upang magbalik loob sa Kanya, upang mag-ayos ng buhay sa tulong niya. Binibigyan niya ng pagkakataon yung isang taong makasalanan na sumuko sa Kanya. At sa ganon, tutulungan niya itong taong to. At may mga mananampalataya po na hindi mabilis ang pagbabago sa kanila. Pero alam niyo po si Lord, hindi siya naiinip. Binibigyan niya ng pagkakataon, mabagal man yung pagbabago ng buhay ang Panginoon po. Na yan aalalayan niya yung isang nagtitiwala sa Kanya. Kaya, nakikita mo ba yung sarili mo na marami kang atraso sa Panginoon? Marami kang nagagawang hindi tama, hindi maayos? Maamo po ang Panginoon. Tutulungan Kanyang magbago at sa biyaya niya, makikita mo yung pagbabago na yan, darating din yan. Kaya nga, kung meron kang mga struggle sa buhay, kung may mga bagay kang nagagawang hindi ka lugod-lugod kay Lord, huwag na huwag kang bibitaw sa Kanya. Huwag na huwag kang lalayo sa Kanya kasi ang Panginoon, pinagbibigyan ka pa niya. Pero, tandaan po natin, kung dumating yung pagkakataon, pinagbigyan ka na niya, hindi ka pa nagbago, then, minsan, pamalo na ang ibibigay ni Lord. At meron pong mga pagkakataon, yung tao, na talagang hindi na hindi na mabago, marami lang nangyayari sa kanya, pero ayaw pa rin ayusin yung buhay niya, tinutulungan na ng Panginoon, dami nang ginagamit ng Lord para baguhin siya, pero ayaw pa rin niya. Para ingatan yung isang tao minsan, hinahayaan ng Panginoon na yung buhay niya mawala. Protection yun ni Lord para hindi ka na magpatuloy sa kasamaan o sa kasalanan, para hindi na madagdagan minsan. Kinukuha ni Lord yung buhay ng isang tao. Pero alam ko po, hindi naman basta-basta mangyayari yun. Kasi palaging mayroong second chance ang Panginoon. Pero pag umabot na sa limit, matakot tayo. Pero maamo ang Panginoon, kaya magpatuloy tayong lumapit sa Kanya. Sa biyaya niya, mararanasan natin yung tunay na pagbabago. So, reasonableness, kung nararanasan natin kay Lord yung pagiging maamo na yan, gawin din po natin sa kapwa natin. No, huwag tayong basta-basta hatol. Matuto ka magpatawad, matuto ka umunawa, matuto ka magbigay. Gantihan mo ng mabuti yung masama. No? Pagiging maamo. At ito pong dalawang bagay na to, rejoicing at yung pagiging maamo, gawin natin yan in view na malapit nang dumating ang Panginoon. At yun po yung sumunod na talata, sabi ganon, the Lord is near. No? Romans 13 verse 11, sabi dito, bukod dito, alam ninyo ang panahon na ngayon oras na upang magising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo'y sumampalataya ng una. Minsan po kasi yung pagiging reasonable, yung pinipilit mo na maging maamo, you rejoice, kung gagawin mo yan, na wala kang inaasahan sa Panginoon, ang hirap talaga gawin. Pero dito po sinasabi, gawin mo yan kasi alam mo, darating ang Panginoon. Anytime, pwedeng bumalik ang Panginoon. At pag bumalik ang Panginoon ang hahatol sa mga taong masasama. At ang Panginoon din ang magbibigay ng gantimpala doon sa mga taong nagpasakop sa Kanya. Meron pong hustisya ang Panginoon.
At ito pong hustisyang ito, darating ito. Mangyayari ito. At kung tutuusin nga po, maski sa panahon natin ngayon, ang Panginoon po, kumikilos siya. Nagpapaalala siya. Hinahatulan niya yung mga taong gumagawa ng masama at yung mga taong sumusunod sa Kanya, iniingatan niya, binibigyan niya ng proteksyon. Kaya po yung mga ginagawa natin, tandaan natin, gawin natin ito dahil alam natin, anytime, pwedeng bumalik ang Panginoon. At isang ibig sabihin nito, the Lord is near, ibig sabihin nito, ang Diyos po, aktibo siyang kumikilos, maging sa panahon natin ngayon. Ito nga pong nangyayari sa ating pandemic, may plano po ang Panginoon dyan. Meron siyang nais gawin. Kaya maglingkod tayo sa Panginoon, magpakasipag tayo, dahil alam natin, pwede siyang bumalik anytime. At ang pagbabalik ng Panginoon, sabi sa unang Thessalonians chapter 5 verses 4 to 11, ito'y tulad ng isang magnanakaw. No, hindi inaasahan. Ang mga tao, hindi nila pwedeng ang pagdating ng Panginoon dun sa mga hindi mananampalataya, magugulat na lang sila. Pero sa mga mananampalataya, ang Panginoon po, palagi siyang nagpapaalala sa atin kung kailan siya darating. Palaging sa puso natin, dapat, palagi natin inaasahan yun, anytime, pwedeng bumalik ang Lord. Ganyan daw po ang dapat na attitude ng mga mananampalataya. Kasi yung pong mga unang Kristiyano, ganun na po ang puso nila eh. Inaasahan na nila, babalik ang Panginoon anytime. At yung pong ganung pag-asa, maging sa panahon natin ngayon, wag na wag po nating aalisin dahil ganyan po ang buhay natin. Sapagkat totoo naman yan. Kasi nagawa na ng Panginoon yung trabaho niya ng pagliligtas. At pag nakumpleto na yung mga nais iligtas ng Panginoon, pwede siyang bumalik. Ang pangatlo at pang-apat na dapat nating tingnan ay ito po nasa verse 6. Ano pa ang dapat nating gawin? Sabi ganon, do not be anxious about anything. So, huwag mag-alala. Huwag kang matakot. Huwag mong hayaan na yung takot, pangamba, yun ang maghari sa puso at isip mo. Pansinin niyo po, utos ito. So, ibig sabihin, ang anxiety, it is your choice. Kaya ka natatakot ngayon. No? Yung matakot, normal na emosyon yun. Pero yung anxiety, yan po yung natakot ka at yung takot, pinaglaruan mo sa isip mo. Hanggang naapektuhan na yung damdamin mo, hanggang di ka na makatulog, hanggang sa... No? Anxiety po yun. At yung anxiety, sabi ni Lord, do not. No, wag. Bagkus anong dapat gawin? Totoo naman, may mga bagay talagang nakakatakot. Pero huwag matakot. May sinabi pa yung pang-apat, anong dapat gawin? So, do not be anxious. What not to do? Ang sabi po dun sa sumunod, in relation to God, what to do? Ito po, in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. So dito makikita natin na wag mong hayaang maghali sa iyo yung takot. Ano dapat gawin? Manalangin. So ang anxiety po, inutos din niya ng Panginoon na wag nating gawin. Kasi sabi nga sa Mateo 6:25 to 34. No, kaya nga, sinabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Isipin po natin yun. Anong mahalaga? Damit? Pagkain? Oo, mahalaga yan. Pero tandaan po natin, ang iniingatan ni Lord sa atin, buhay. Yung kaluluwa natin. So, kaya nga po ang utos ng Panginoon. Huwag tayong mabalisa. Ayaw din ng Panginoon na nababalisa tayo kasi tuwing nababalisa tayo, ang liit ng tingin natin sa Diyos.
Kung yung buhay nga, kaya niya ibigay sa atin, damit pa, pagkain pa, hindi ka na makapagtiwala kay Lord. At binigyan pa po yan ng pagpapaliwanag sa verse 26, nagbigay ng halimbawa ang Panginoon. Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid, hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalig. Ngunit, pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? Nakita na po ba kayo ng ibon na nagtatanim? Nakita na po ba kayo ng ibon na nag-iisip, ano kayang idadamit ko? Ano kayang isusuot ko? Wala pong ganon, pero yung mga ibon na yan, nabubuhay po sila. Sino nag-iingat sa kanila? Sino nag-aalaga sa kanila? Si Lord. Ito pa po yung tanong, no? Ito yung hamon dito sa talata. Sino mas mahalaga, yung ibon o ikaw? Bilang mananampalataya, huwag nating paghawiin yung takot sa atin. Kasi mas mahalaga tayo kaysa sa mga ibon. Anong dapat natin gawin? Ito po yung sinabi sa verse 33. Ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian at ang kanyang katuwiran. Ito pong pag-attend natin sa church, pakikinig natin ng Word of God, pagbibigay natin ng time para manalangin, yan po'y kaharian ng Panginoon. At kapag ginagawa natin yan, ipinamumuhay natin yung natututunan natin, sabi pong ganun, ito yung may pangakong kasama ito eh. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. O pansinin niyo po, idaragdag. Maski hindi mo hinahanap, dumadating. Bakit? Kasi sabi ni Lord, idadagdag. Ano kaya po, yung pagkabalisa, hindi po talaga dapat naghahari sa kalooban natin yan. Kasi pinahalagahan tayo ng Panginoon. Huwag nating tignan na ang Diyos natin, maliit. No, kung lumalapit ka kay Lord ngayon, kasi ang gusto mo lang, huwag ka magkasakit, yun lang bang pagkakasakit ang kayang gawin ni Lord na ingatan tayo? Hindi lang po yun. Buhay po natin ang kaya niyang ingatan. Malaki po ang Diyos natin, makapangyarihan siya. Kaya anuman yung kailangan natin sa buhay, ibibigay yan ng Panginoon. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili. Sapat na para ngayon ang kabalisahan sa araw na ito. So, dito sinasabi, mayroon talagang kabalisahan. Pero huwag mong hayaan na dyan ka palagi nakatingin. Kasi ang Panginoon, kaya niya tayong ingatan. So, ano dapat natin gawin? Manalangin ng may pasasalamat. So sa 1 Thessalonians 5:16 to 18, pinaalala sa atin, manalangin kayo ng walang patid. And then sa verse 18, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. So dito, kita natin na ang pananalangin, pasasalamat, mahalagang bagay yan. Pero kung ikaw ay mananampalataya, ang pananalangin ay isang pribilehiyo. At hindi lang po pribilehiyo, kundi responsibilidad. Kaya nga po sabi dito si Samuel, isang propeta ng Diyos sa lumang tipan. Nakita niya dito sa chapter 12 verse 23 na isulat niya, sabi niya dito, bukod dito sa ganang akin, huwag nawang mangyari sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon. Anong kasalanan? Sa paghinto ng pananalangin para sa inyo. So, it is a sin sa isang mananampalataya na hindi tayo nananalangin. So, ang pananalangin, merong mga hindi mananampalataya na hindi nagpe-pray. O hindi mananampalataya na nagpe-pray. No? Merong ganon. Pero kung ikaw ay mananampalataya, inaasahan sa atin na nananalangin dapat tayo. Nagiging mapanalanginin dapat tayo. At kung hindi tayo nagiging mapanalanginin, yung isang responsibilidad natin, napapabayaan natin. Kaya dapat po manalangin tayo. So, imbis na mag-alala, manalangin tayo. Imbis na matakot,
manalangin tayo. Imbis na magreklamo, manalangin tayo. Kasi bilang mananampalataya, diyan tayo tinawag ng ating Panginoon. At sa pananalangin, tandaan natin, kailangan matuto tayong magpasalamat. Kasi ang hindi pagpapasalamat, ikinagagalit ito ng Panginoon. Sa Roma 1:21, kita natin dito, yung puot ng Diyos, ibinigay niya kasi yung mga tao, hindi marunong magpasalamat. Ganun din sa 2 Timoteo chapter 3, verses 2-4. Yung mga tao, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Again, sin of ingratitude. Ay, hindi po dapat ganoon. Dapat matuto tayong magpasalamat sa anumang bagay na ibinibigay ng Panginoon. Kasi yung pagpapasalamat, ito po'y pagpapahayag natin ng pagtitiwala sa Panginoon na ginagawa niya sa atin what is best for us. Na ibinibigay niya sa atin yung kailangan natin. Hindi siya nagkukulang. Kaya matuto tayong magpasalamat. Hindi magpapabaya ang ating Panginoon. Sa Colossians 3 verse 17, yan po, matuto tayong magpasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. So, ang pasasalamat natin, palaging may pagtuon. Not on circumstances, but on who Jesus is. No? So, kapag natutunan po natin yan, anong resulta? The peace of God. Ito na yung sinasabi sa verse 7. So, pag natuto tayong manalangin, pinipigilan natin na huwag tayong masaklaw ng takot at nagiging reasonable tayo and we choose to rejoice. Sabi nga na ito yung epekto, the peace of God which surpasses all understanding. Anong mangyayari? Will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, ano po ba yung peace of God? Doon sa talata, pinapakita, ito po ay mag-guard. Pag sinabing guard, para kang may nakapalibot sa'yo na nananalangin, concern sa'yo. O sa isang illustration pa, yan po yung sitwasyon na kumbaga, meron kang mga sundalo na nakapalibot sa'yo at walang pwedeng lumapit sa'yo. Hindi ka nila pwedeng basta-basta galawin. Yun ang ibig sabihin ng guard. Yung may protection ka. So, yung peace of God, nagbibigay ito ng guard sa atin. Saan? Guard our hearts. And, ano pa? Mind. Yung heart po natin, bilang makasalanan, minsan di natin maintindihan madumi. The heart is deceitful above all, sabi ni Jeremiah. And then yung isip natin, madumi din. Pero once na meron tayong peace of God, ito, ginagwaldya niya yung ating heart and mind. Saan papunta? Sinasakop tayo ng Panginoong Jesus. Ito yung pagkakataon na hindi mo nakakalimutan ano yung pangako ni Lord. Hindi mo nakakalimutan kung sino si Jesus. Naaalala mo palagi kung ano yung mga ginawa ng Panginoon. Kung paano pinoproteksyonan ng Panginoon ang kanyang mga tao. Naaalala mo lahat yun. Because you are in Christ Jesus. Kasi di po ba minsan natatakot tayo kasi nakakalimutan natin kung sino si Jesus. Minsan ayaw na natin gumawa ng magandang bagay, hindi tayo nagiging reasonable. Bakit? Kasi nakakalimutan natin kung sino si Jesus. Pero once na ibinigay ng Panginoon itong kanyang peace, ginugwaldya niya yung ating puso at ang ating isip sa Panginoong Jesus. Hindi po ba napakasarap niya? Marami pong pagkakataon na ginagawa yan sa atin ng ating Panginoon. Kaya huwag tayong tumigil sa paggawa ng mabuti. Ngayon, ang pangalawang bahagi, peaceable contemplation. At dito sa peaceable contemplation, sabing ganon, finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable. Yung brothers po ay isang generic term. Ang tinutukoy po dito, hindi yung lalaki lang. Kasama po yung mga kababaihan. Pangkalahatan po ito.
At ito daw po ang ating isipin. No, meron ditong ibinigay na 6 na bagay. Pero sa mga isipin ganyan, may pangbalanse. Sabi gano'n, if there is any excellence, if there is anything worth of praise, no, so ibig sabihin, may mga standard ang Panginoon na doon natin ibata yung mga iniisip natin. At makikita po natin na nag-utos dito sa mga talatang ito, sabi gano'n, think about these things. Yun daw po ang dapat nating isipin. So, paliwanag ko po. Ano ba yung mga bagay na dapat nating isipin? For contemplation, ano yun? Una, in view of reliability. Whatever is true. Ano po ba yung totoo? Ano po ba yung katotohanan? Yun daw po ang dapat nating isipin. Naalala niyo po ba, ang daming fake news na lumabas? And then, dahil fake news, habang tumatagal, doon mo na-discover, ay, mali pala yun. Nung nabalitaan mo yung news na yun, talagang alala ka, nangangamba ka, yung kapitbahay niyo, meron na atang virus, meron ng COVID-19, so alala ka. Kamukat-mukat, inuubo lang pala. Wala namang COVID-19, so natakot ka dahil naniwala ka sa fake news. So, huwag po yun ang bigyan natin ng tuon, kundi ang bigyan natin ng tuon yung mga bagay na totoo. At kung pag-uusapan natin yung bagay na totoo, wala pong ibang reliable dyan, kundi ang salita ng Diyos. Kasi po, ang salita ng Diyos is alive and powerful. It will set you free, comfort you, heal you, and free your soul. And isang bagay pa, yung Word of God, this can be used for correction, protection, direction. At ang salita po ng Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, totoo po yan. Reliable ang Word of God. Kaya nga po sa mga panahong ito, ang isipin po natin, ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? No? Yung mag-memorize tayo ng Word of God, mag-meditate tayo ng Word of God kasi yan po'y palaging totoo. Ano yung pangako ng Diyos na naaalala mo ngayon? Magandang hakbang yan. Whatever is true, yun ang isipin natin. Ang pangalawang bagay, in view of reputation, whatever is honorable. So pagka pinag-usapan yung honorable, alam niyo po, meron po akong nabasang write-up, no, si Queen Elizabeth II. Ina-appreciate niya yung ating presidente. No? President Duterte is the kind of leader who knows the way, goes the way, and shows the way. Filipinos are very fortunate to have him seriously. He looks so overworked. He may not be perfect, but he truly loves his country. And then sabi pa ni Queen Elizabeth II, Philippines doesn't have the worst government. So take note, ganyan po ang reputasyon ng ating presidente sa mata ng mga tinitingalang tao. At yan po yung isipin natin, yung magagandang bagay na yan. Dahil mahalaga po yan. And then, ang pangatlong bagay po, na dapat nating pagtuunan, whatever is just, no, or rationality. Ano ba yung makataongan? Kailan lang po nabalitaan natin, ano, may mga nurses tayo, doctors, talagang pagod na pagod, and then wala pa silang mga yung mga dapat nilang kasuotan, hindi na ipoprovide sa kanila. Pero ano pong ginawa ng pamahalaan natin? Dumating po yung time, provide yung mga pangangailangan nila. So naibigay yung mga PPE, and then right now, no, nagagawa na nila yung mga dapat nilang gawin, and then nagkakaroon na ng maayos na sistema sa pamamahala para mapigilan yung paglaganap ng virus. So isipin po natin, no, may kataongan sa ating paligid. And at the same time, isa pa sa dapat natin isipin ay yung ano ba yung in view of righteousness, whatever is pure. Pagka sinabi natin pure, this talks about God. Ano bang ginagawa ng Diyos sa ating paligid? Ang mga tao po nagiging malapit sa Diyos. Kita natin, no, yung mga policemen, they are praying on the street. No, bago nila gampanan yung kanilang mga responsibilidad, maraming nananalangin. No, dito po sa aming lugar, may mga picture din akong nakita, mga pulis na nananalangin. Umagang-umaga, nagpupuri sa Diyos.
nagba-Bible study. At yan pong mga bagay na yan, naganap po yan sa ating paligid. No, marami po, ibang bansa, makikita nyo yung mga tao nasa kalsada, nasa taas ng building, nananalangin sila. Napakagandang tingnan. At ngayon po, yung pong Bible, bestseller na naman po. Ang dami pong nagbabasa ng Bible, bumibili ng Bible, and then yung preaching ng Word of God, napakalaganap. Alam niyo po, mga pure works po, yung mga bagay na yan. Dahil yung mga tao, natututong lumapit sa Diyos at maglinisin nila ang kanilang buhay. And then, ang ikalimang dapat isipin, whatever is lovely. So ano po ba yung lovely? No, meron pong write-ups, no, 10 bagay na naidulot nitong COVID-19. No, sabi gano'n, yung number 1, yung ozone layer natin, luminis kasi yung mga pabrika na bumubuga ng may itim na usok, wala po ngayon yan. Natigil yun. Kaya yung ozone layer natin, gumanda. And then, maraming naglinis ng paligid. No, kasi nga, lockdown. So, ang ginagawa nila, linis ng bahay at alam nila, yung virus, pwedeng dumating. So, naging malinis po ang mga tao. Natutong mag-ingat ang mga tao sa kalusugan. No, nakita ng tao, importante pala ang kalusugan. Nagkaroon din ng bonding ang pamilya. Natigil yung mga gathering na hindi magaganda tulad ng gambling, inuman, sugalan. Natigil po lahat yun. At marahil nakita ng mga Pilipino ngayon, pwede pala yun. No, kasi nga po, ito po yung isang magandang dulot. And then isa pa, nabawasan ang pagiging materyoso, no? Yung pagiging materialistic ng tao. Nabawasan ang paglulustay. Nagkaroon ng kaalaman, no? Patungkol sa, ang tao po naging interesado, naging health conscious siya, no? Naging interesado sa kalusugan ng katawan niya. Tumaas yung pagmamalasakit sa kapwa. Tumaas ang pananalig ng tao sa Diyos. So, those things are lovely. So, isipin po natin yung mga bagay na yan. And then, ika-anim na dapat nating isipin in view of things that are recommendable. At sino ho ba ang i-recommend natin ngayon? Yung kino-commend natin ngayon. Di po ba? Ito po yung mga taong iniingatan nila tayo. Sila po yung mga frontliners natin. So, nandyan yung mga doktor, nurses, yung mga police, yung ating mga local unit officials, no? Yung barangay chairman, barangay tanod, even yung mga nagtitinda ng mga pagkain natin sa grocery store. Mga commendable po yung mga taong yan. At sila po, isipin natin. At isa pa pong napaka-commendable din, ito pong isang Belgian woman, si Suzanne. No? 90-year-old siya, she refused to use a respirator. At sinabi niya sa doktor, save it for the youngest who need it most. I've already had a beautiful life. Hindi ko po alam kung ano na nangyari sa kanya. Pero yung privilege niya na gumamit ng respirator, dininay niya po yun kasi mas gusto niyang tumulong sa kabila ng may sakit siya. No? Tinamaan siya ng COVID-19. Commendable. Ano po ba yung mga commendable sa paligid natin? Po, isipin natin. Huwag po reklamo. Huwag po sama ng loob. If there is any excellence, if there is anything worthy of praise, inutusan tayo. Think about these things. At pagka ginawa po natin yan, napakaganda po ng magiging resulta. At paano po natin gagawin? The best way to enjoy quarantine season is to read the Bible and talk to God. At yun nga po, yung consideration natin, importante, tingnan natin, ito bang mga sinasabi ni Apostle Paul, kaya ba talagang gawin niya? Si Apostle Paul mismo, sabi dun sa mga sumunod na talata, whatever you learned and receive, whatever you heard and seen, practice these things. No? Si Apostle Paul mismo, sinabi niya na yung mga
Itinuro niya sa kanila, hindi lang niya tinuro, kundi siya mismo, yung mga taga-Pilipos, nakita na ginawa niya yon. Kaya nga, itong mga bagay na sinasabi ni Apostle Paul sa atin sa talatang ito, fully tested niya na. Kaya nga, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Yan ang wika ni Apostle Paul. Para maranasan yung kapayapaan. At dito po, pag kinonsider natin yung mga bagay na yan, ang Panginoon po, hindi siya magkukulang sa atin. Gagawin niya what is best for us. Pero tandaan po natin, doon sa mga utos na yon, importante na tayo ay sumunod agad. No, ano man yung sinabi ng Diyos sa atin, dapat sundin natin yon. Ito yung nagdadala sa atin ng iba yung paglago at pag-unlad sa ating buhay. Tandaan natin, ang Word of God, mararanasan lang natin ang pagbabago kung ito ay susundin natin. Kung tayo ay lalakad ayon sa pamantayan ng Panginoon. And then, pag sumunod po tayo, mararanasan natin yung pagbabago na yan. Kasi sabi sa verse 9, the God of peace will be with you. So ito isang personal na pakikipag-ugnayan ng Diyos. Personal na pagkilos ng Diyos sa ating buhay. The peace of God will be with you. Ano pong ibig sabihin niya? Yan po yung katulad nung nangyari kay Daniel habang siya nasa lion's den. Yung mga leon na nagugutom, hindi siya ginalaw. Bakit? Kasi nandun ang Panginoon. Nagpadala ang Diyos ng anghel. Yan pong peace of God na yan, anong ilustrasyon yan? Yan po yung isang tao na nasa lighthouse. Nagkaroon ng tsunami, nagkaroon ng ito pong hurricane, thunderstorm, pero nananahimik siya doon. Mapayapa siya. Ligtas siya. Bakit? Kasi kasama niya ang Diyos. Yung virus, nasa paligid po natin, pero alam natin, kaya tayong ingatan ng Panginoon. Tulad po ng nabanggit ko nung nakaraan, dahil kasama natin ang Panginoon, we can overcome coronavirus. Paano? Faith over fear. Gamitin natin yung pananampalataya natin. Hawakan natin yung mga salita ng Panginoon. Faith. Wisdom over worry. Ang wisdom po, yung application ng Word of God. So, ipamuhay natin yung Word of God kaysa mag-alala tayo. And then, prayer over panic. Huwag kang mag-panic. Pray. Do not be anxious. Pray. Yun po yung sinasabi sa atin. So, sa kabuuan po ng pag-aaral natin, tandaan po natin, ano ang dapat natin gawin? Ang sabi pong ganun, conduct in view of nearness of Christ coming. So sa lahat ng ginagawa natin, importante, tingnan natin anytime pwede dumating ang Panginoon. And then ano yung pangako? The peace of God will guard your hearts and mind in Christ Jesus. Wow! Can you imagine? Ano yung pag-iingat ng Panginoon para yung puso't isip natin. Hindi tayo naaantig. And then, inutusan din tayo na kontrolin natin yung mga iniisip natin. Contemplation in view of what God is doing around. May ginagawa po ang Diyos sa paligid natin. Obserbahan natin, may kilos ang Panginoon. The God of peace will be with you. Yun po ang pangako ng Panginoon sa atin. So kaya nga po ang COVID, may iba ng definition sa atin. Christ over viral infectious disease. No? Hindi na virus ang tingin natin sa COVID, no, kundi ito ay pinaghaharian ng Panginoon. Na kung saan ang Panginoon, andun yung kanyang pagligtas sa atin. So, gusto ko pong magtapos dito. No? The biggest problem is not living without a virus. The biggest problem is living without Jesus Christ. Kaya mga kapatid, kayo po na naaabot ng mensaheng ito. Ano pong pinoproblema nyo ngayon? Tandaan nyo po, ang pinakamalaking problema, hindi yung magkaroon ka ng virus. Kasi yung sakit,
katawan lang yan ang maapektuhan na sa atin. Pero kung ikaw hindi kumikilala sa Panginoon, wala ang Diyos sa buhay mo, malala pong kalagayan yan. Kasi yung kaluluwa ng isang taong malayo sa Diyos, magpasawalang hanggan ang kapahamakan. Yung sakit, hanggang dito lang yan sa lupa. Pero kung ang kaluluwa mo hindi maayos sa Diyos, hanggang sa kabilang buhay po yun, magiging malayo ka sa Panginoon. Kaya, nawa po, kung hindi niyo pa nakikilala ang Panginoong Jesus, lumapit kayo sa Kanya. Talikuran niyo na yung masasama niyong ginagawa. Wala namang mabuting ginagawa yan sa buhay niyo. Walang magandang epekto yan. Yung pagbabagong buhay, hindi niyo kaya. Ako, hindi ko rin kaya. Kaya nga, kailangan natin ng tagapagligtas. So, lumapit tayo sa Panginoon. At kayo naman po, kung kayo'y mananampalataya na, huwag po kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Habang ginagawa po natin yung mga bagay na yan, yung kapayapaan ng Diyos, nasa atin po. Yung pag-iingat ng Panginoon, nasa atin po. Kaya magpatuloy tayo sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Ang banal na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat kami sa mga bagay na pinag-aralan namin mula sa iyong mga salita. Nawa ang kapayapaan mo ang maghari sa buhay ng mga kapatid ko sa pananampalataya. At ganoon din sa mga nakasama namin ngayon na hindi pa nila sinusuko ang buhay nila sa iyo. Nawa sa mga panahong ito, isuko po nila ang kanilang buhay sa iyo, hindi lang para hindi magkasakit, kundi isuko nila yung buhay nila sa iyo dahil nakikita nila na ikaw ang tagapagligtas ng kaluluwa. Nawa, lumapit sila sa iyo ng may pagpapakumbaba. Pagharian mo sila. Muli, Panginoon, sa pagkakataong ito, nagpapasalamat kami sa mga bagay na ginawa namin at kami nakapag-aral ng iyong salita. Salamat po. Purihin ka, Panginoon. Ang buhay namin ay inaalay po namin sa iyo. Maghari ka, aming Panginoon at tagapagligtas. Ito ang dalangin namin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Lahat tayo magsabi na, Amen. Amen. Ngayon po ay pinagdiriwang ng aming iglesia ang ikaunang taon. At nais po naming ipaalam sa inyo kung ano ang kwento ng Diyos sa aming iglesia. Ano po ba yung mga ginawa niya? So sa pagkakataong ito, sana po manatili kayo na nanonood at pakinggan niyo po yung mga patotoo ng mga kasama namin sa church kung ano ang ginawa ng Panginoon sa aming iglesia. Panoorin po natin. Magandang araw mga kapatid. So ako si Jabez, 29, member at youth ng GCC. Laking church dahil matagal ng Kristiyano ang aking mga magulang. So isa sa activity kung saan kasalukuyan ako naka-assign at actively involved ay sa San Gabriel Outreach, kung saan ibabahagi ang salita ng Diyos sa mga bata. Tuwing every other Saturday, gain din yung Bible study sa mga adult. So, itong gawain ay nakakatulong sa Christian life ko dahil it satisfy my eagerness na maging instrumento to lead the children to know God. Gayon din yung mga adult gradually na naaabot na. So, this activity helps me to grow spiritually din. Kasi, mas nalalaan ko yung isip ko, oras ko, panahon ko sa paglilingkod kaysa sa mga makamundong gawain.
So, nararanasan ko ang Lord through this activity whenever na nakikita ko yung mga pagbabago sa mga bata at pagiging open ng mga adult for Bible study. So, halimbawa, pagbabago ng mga bata, sila ay mas nagiging nagkakaroon ng initiative na matuloy yung gawain. Dati ang tagal namin mag-antay, instead na 2 kami nag-i-start, minsan mga 3 na kami nag-i-start kasi ang tagal nila. Pero ngayon, mas nauuna na sila, naka-ready na sila doon, magtuturo na lang kami, and then magbibigay pa yung mga coordinators, mga naka-assign doon ng mga idea para mas mapapaganda pa yung pagtuturo. So, thanks be to God. Ganyan din, may nawalang ibang mga Bible study sa adult, and yet may nagbukas din naman, kagaya nung sa family nila Abby, which is answered prayer. And then, through this activity, mas na-develop yung compassion ko na makaabot sa mga tao. So, mga bagay na masaya ako at nagpapasalamat ako sa San Gabriel ay yung maging bahagi ako nito. Yung magamit ako ng Lord kasi it's a privilege to be used by God. Hindi lahat kasi nagagamit. Kaya bilang pasasalamat, I will support this activity. Kung sakali man na mapaiba ako ng church, I will still be involved sa gawain ito sa San Gabriel. So, hindi madali lahat ng pinagdadaanan sa gawain sa San Gabriel, pero ang natutunan ko, lesson learned ko is look beyond my limitation and see what God can do to those things I cannot do. So, magtiwala ng sa Lord, yun lang talaga. So, I encourage everyone na maging part ng gawain ng sa San Gabriel dahil yung oras na inilalaan mo dito sa pagtuturo sa bata, Bible study sa mga adult, hindi masasayang kasi this is a satisfying and fulfilling na magamit ng Lord. At yung makita mo, yung mga tao na pinaglalaanan mo ng oras ay gradually nakakilala sa Panginoon. So, yun lang, be part of every evangelistic activities. So, thank you sa lahat. I, Jabez Gutierrez, servant of Christ by His grace, a sinner and not worthy, and yet loved by God. Thanks be to God be the glory. Ako po si Sabria Salsadilla at kami po ay uma-attend sa San Gabriel Kids Fellowship. Sa mga panahon, dumating si Ma'am Jabs kasama ang kanyang mga kaibigan na nagturo sa amin kung gaano pa kabuti ang Diyos. Ang aking rason upang dumalo sa Kids Fellowship ay lalo pang makilala ang Panginoon. Ito ay nakatulong sa pamamagitan ng mas pabutihin pa ang aking sarili. Ito ay napagbago sa pamamagitan ng pagiging mabuti sa iyong kapwa. Mahalaga ito dahil nakatutulong ito upang mahikayat ang mga kabataan na mas kilalanin ang ating Panginoon. Ipagpatuloy lang ang magandang nasimulan. Sa ganon ay mas nakikilala pa ninyo ang ating Panginoon. Ako si Russell Basilio, taga San Gabriel. Ma-attend po ako ng Bible study ng GCC dito sa barangay namin. Isang pangyayari sa aking buhay ang naglapit sa akin sa Panginoon. Ito yung nangyari sa aking anak na si Benis. Naging malaking suliranin ito sa pamilya namin. Pumayag ako magkaroon ng Bible study sa amin upang maging mabait ang aking mga anak. Nakakatulong sa amin pakikinig ng salita ng Diyos para lagi kaming tumawag sa Kanya at maging positibo sa lahat ng bagay sa aming buhay. Mahalaga sa amin ang pagpapatuloy ng Bible study dahil mas magiging malapit kami sa Panginoong Diyos. Gusto ko magpasalamat sa mga nagba-Bible study sa amin kasi nagtataga sila ay nagtataga sa pamilyang tulad namin nakikinig sa pagba-Bible study na salita ng Diyos. Natutuwa ako at nagkaroon ng Bible studies dito sa amin. Nakasama ko ang mga anak ko sa pakikinig sa Panginoon. Hello po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Hanelet Arguelles Crucin, a housewife with one child. Alam niyo po, bata pa man po ako, or bata pa lang po ako,
ay nakakasama na po ako ng aking nanay sa bahay-sambahan upang magsumba at matuto at makapakinig ng salita ng ating Lord. Ngunit nahinto po ito simula po nung mga ibang bansa po ang aking nanay. Simula po noon, napatigil po ako na dumalo sa mga pagpupulong tuwing araw ng pagsimba sa church. Lumipas ang mga araw, ang mga taon na wala akong dinadaluhang bahay-sambahan. Pero hindi naman po nawaglit sa akin na makapagpasalamat at humingi ng kapatawaran sa ating Panginoong Diyos. At dahil nga po sa kakulangan sa kaalaman ng banal na salita at dahil sa tukso sa ating kapaligiran ay alam pong hindi po ako naging kalugod-lugod sa mata ng ating Panginoon. Andyan yung sugal, alak, sigarilyo. Ilan lamang po yan sa mga bisyong na kahumalingan ko ng mga panahong hindi pa po ako lubos na nakakakilala sa ating Panginoong Diyos. Pero ako po ay nagpapasalamat dahil kinaawaan at kinahabagan pa rin po ako ng ating Lord dahil may ginamit po siyang tao para po ako ay mahikayat at muling bumalik sa pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. At walang iba po yun kundi ang aking pinsan na si Ate Melanie Rosario. Kaya talaga po ako yung nagpapasalamat dahil kumikilos po ang Lord sa aking buhay. At dahil nga po sa pagpapatuloy ko ng pag-aaral ng kanyang banal na salita ay isa po sa mga activity ng church na talaga pong nagkaroon ng malaking impact sa buhay ko bilang pagiging Kristiyano ay yung tuwing araw nga po ng Sunday kung saan ginaganap yung Sunday service at kung saan sinusundan yung rap session. Dito po ay talaga pong ang dami ko natututunan. Natuto po ako dito kung paano ko i-apply sa buhay ko yung salita ng Diyos. Kung paano ko po ihihingi ng or ipapanalangin ito sa Lord upang maunawaan ko lubos ang kanyang mga salita. Dito rin po sa rap session, natuto po akong i-voice out yung aking mga saloobin. Unti-unti ko pong naaalis yung aking pagkamahiyain. Talaga pong yung love and care ng Lord ay talagang nararamdaman ko sa mga pagkakataong ito. Kaya I will be grateful and thankful sa Lord kasi alam kong He has a better plans for my life, for myself. Napahintuman po ako sa pag-aaral ng kanyang mga salita, but still, may ginamit pa rin siya for me to continue yung naumpisahan ko na dati nung ako'y bata pa. Truly God is working to my life. At through these steps na unti-unti kong naiiwasan yung mga hindi kalugod-lugod sa mata ng Panginoon at na-share ko din yung gospel sa aking mga kaibigan, kakilala, kamag-anak. Alam ko po, through these steps ay nabibigyan ko ng kaluguran at kaluwalhatian ang ating Panginoong Diyos. Under din po ang pumawi ng lahat ng worries and fears sa buhay ko at pinalitan niya po yun ng contentment, ng joy, at saka po happiness. Kaya wala na po talaga akong ibang mahihiling pa sa ating Panginoon. Alam ko, hindi po madali para sa akin ang talikuran, yung mga nakasanayan na, pero nadatapaman, pero alam ko babangon at babangon ako kasi may kinakapitan ako at walang iba yon kundi ang ating mahal na Panginoong Jesus. Kaya sa mga minamahal ko pong
tagapakinig, isa lamang po ang masasabi ko sa inyo. Mabuti na pong umiwas tayo sa mga panandaliang kaligayahan na dulot ng sanlibutan, kaysa naman po mapariwara tayo at hindi natin makamtan ang buhay na walang hanggan. Dahil nga po sinasabi sa Matthew 7:21, hindi lahat na nagsasabi ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kakarian ng langit, kung hindi ang gumagawa lamang ng kalooban ng ating Ama na nasa langit. Kaya po, dito po lubos ko na pagtanto na napakahalaga ng pagsunod sa kanyang kalooban, dahil ito po ay ebidensya na ako ay tunay na sumampalataya sa kanya at nakakilala sa kanya bilang aking Panginoon, tagapagligtas at pastol ng aking kaluluwa. Kaya muli, ako po si Hanelet Arguelles, a sinner, forgiven and saved through the blood of Jesus Christ. Thanks be to God. To God be all the glory. I am Ian Chris Tering. I encountered God when I was in college. Dahil sa mahilig ako sa music, my boardmate invited me to church. Before, I spent most of my time with my friends, drinking alcohol, flirting with different girls, and even gambling. As of now, I am currently involved in our men's DG. Nakakatulong sa mga sharing namin during men's fellowship, encouraging one another at pagkakamusta ng aking DG head. God strengthened my faith through them, and I became responsible for my family. I am grateful to God for saving me from nothing into something. I am continually serving Him with the talents He have given to me. Sa bawat gathering namin, it helps me a lot to build each other up, because we, being a father, the head of our family, should be dependent to God. Kahit anong mangyayari, sa Diyos tayo magtitiwala, dahil siya lamang ang susi ng lahat. Iyan, makasalanan, pinatawad ng Diyos, niligtas. Thanks be to God. To God be the glory. I am Mylene Tering. Way back in 2010, my workmate invited me to Bible studies and to attend Sunday service. One time, God touched my heart through a song. I felt His immeasurable love. Before, I spent most of my time to work. I just want to earn money for my family because I am an OFW at that time. As a growing mother and wife, I am participating in GWOW, a group of a Christian woman in our church. And it encourages me more spiritually when we gather together. It helps us to build our relationship with each other and also to God. Sharing our own experiences helps us to be a better woman of God. I am very thankful to God for GWOW and also to my DG head for using her as an instrument to strengthen my faith and helps me throughout. I've learned to be sensitive with other women's feelings, and I can encourage everyone to empower each other by the help of God. Mylene, a sinner, forgiven, and saved through the blood of Jesus Christ, to God alone be the glory. Before, I thought that I was stronger enough to think that I am already a Christian. But then, when I got married, I was wrong for what I'm thinking or what true Christian is. An Glorious Hope Recovery Program from CCF, adopted by our church, GCC, as a new husband and father of our children, I struggle a lot to provide financially, physically, and even emotionally.
Me and my wife fight over little things, and it affects our relationship. And I saw who I am with God. That my character defects leads me to iniquity. But as we attended GH recovery program, I discovered all my self-denials, my resentment to all the people who hurt me, and I hurt also. Glorious Hope helps me a lot. I admit that I am powerless. Confessions of our sin is not easy, but it will set us free. God continue change me using Glorious Hope. I am not slave of sin, fear, and my emotions anymore. For now, me and my wife are solving our problems with proper communication and help with and with the help of our Lord Jesus Christ. Glorious Hope leads me to be a good father to my two beautiful children, a good husband to my beautiful wife, by the help of the Lord Jesus Christ. Thanks be to God. To God be the glory. As a believer of God, I thought that I am fully transformed. But then God allows different trials on our marriage life. We came to a point that we struggle financially. At the same time, our two children have their health issues. I came to a point of depression that I want to give up. And Glorious Hope Recovery Program was introduced to us by our pastor. And I thank God because He answered my prayer for me to able to know myself more and God. As of now, I am striving to be a better mother, wife, and a servant of God. I know that God is not yet done with me. It may be difficult, but I know that there is nothing too hard with my God because He is my rock and my salvation. To God alone be the glory. Happy anniversary po mga ka-GCC! Ngayon po ang ikalawang linggo ng pagdiriwang natin ng first year anniversary as Gospel Coalition Church. Kanina lamang po ay nasaksihan natin ang ilang mga patotoo mula sa ating mga kapatid at kasama sa ating gawain. Nawa po magsilbi silang aral at inspirasyon sa ating pagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Salamat sa Panginoon sa kanilang mga buhay. At naririto po ang ilang mga announcement. Una, ang Glorious Hope Recovery Program. Nawa po, lagi po tayong mag-check at maging updated sa next schedule ng ating step study at process. Nawa po, wag po natin kalimutan gawin ang ating mga assignments. Pangalawa, lighthouses. Ang lighthouses po ay mga Bible study na maaari nating gawin sa ating kapitbahay, mga kamag-anak o mga kaibigan. Patuloy din po nating panalangin ang mga Bible study na ginagawa ng ating church. Pangatlo, Affinity Fellowship. Ang Affinity Fellowship po ay binubuo ng mga sumusunod. Ang GWOW or Women of Ruth. Ang GWOW po ay mga single and married ladies. Pangalawa, men. Pangatlo, solo parents. At pang-apat, mga widow o widower. Nawa po mag-abang tayo ng schedule ng ating next gathering. Pang-apat, ang ating daily family altar. Nawa po, wag po natin kalimutan i-gather ang ating pamilya upang mag-awitan, makinig ng kanyang salita, mag-reflect, at sama-samang manalangin. Ganun din, ikalima ang ating 9 o'clock prayer habit. Every 9 a.m. sa umaga at every 9 p.m. sa gabi. I-check po natin ang GC para sa ating mga prayer items. Pang-anim, ang ating Wednesday prayer meeting. Every Wednesday po, i-gather natin ang ating pamilya upang sama-samang manalangin. Pang-pito, ang ating online DG sharing. Mga ka-DG, sana po ay mag-chat kayo, mag-suggest ng mga prayer items, at mag-reflect sa mga question guide na sinesend sa ating GC.
Gayun din po, patuloy po tayo maging updated. Sundan po natin ang ating FB page at Gospel Coalition Church. Lagi din po natin i-check ang ating messenger or group chat at Gospel Coalition Church GCC Southern Tagalog. Maraming salamat po. Happy anniversary! Ngayon naman po ay dumako tayo sa pananalangin. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat Lord sa buong linggo na kami iningatan mo, ginabayan mo o Diyos. Salamat po sa lahat ng blessings na patuloy naming natatanggap. Maging Lord sa araw na ito na muli Panginoon kami nagkasama-sama sa aming online worship service. Salamat po sa bawat isa na nakapanood at nakapakinig na inyong salita. Dalangin ko Lord na baunin namin sa bawat araw ang iyong mga salita at may apply po namin sa aming mga buhay. Salamat po sa mga tao, sa mga leaders and workers na ginamit mo upang masakatuparan o Diyos ang aming online worship service. Salamat po Panginoon sa aming pastor na siyang lubos na nag-aral at binahagi o Diyos, ipinahayag ang iyong mga salita. Patuloy mo siyang bigyan ng karunungan at katalinuhan sa mga pagkakataong inaaral niya ng lubos ang iyong mga salita. Salamat po o Diyos sa pagkakataong ito. Nawa Panginoon, Ikaw ang patuloy na manguna sa aming mga buhay, ang aming mga puso Panginoon, ang aming mga isipan, walang ibang ninanais kundi ang makilala ka. Salamat Panginoon sa inyo kung na po tinitiwala, maging ang susunod na mga araw, patuloy mo kaming bigyan ng proteksyon, patuloy mo kaming bigyan ng provision sa bawat oras, O Diyos. Ang aming mga pangangailangang material, maging ang aming pagkain at inumin, O Diyos. Maging ang mga sakit, Lord, na iyong papagalingin. Salamat, Panginoon. Sa iyo ko na po tinitiwala ang lahat ng ito. Sa iyo po ang papurit karangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po mga ka-GCC sa inyong panonood ng ating online worship service. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo. God bless! GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sharing Christ, changing lives.